Sabi po ay, nevertheless, not as I will, but as thy wilt. Gayon may wag ang gusto ko, kundi ang gusto mo. So ang ating pag-uusapan ay panalangin ayon sa gusto ng Diyos. Prayer according to God's will. Ano po? Ito po yung tama. Ito po yung ginawa mismo ng Panginoong Hesus nung siya'y magkatawang tao. Hindi niya pinagpilitan ang kanyang gusto, kundi ang gusto ng Diyos. Siyempre, ang paglalapatan ng ganito na kakayahang manalangin at may desire, nauunawaan na ang kanyang hinihingi ay kalooban ng Diyos, ay yung mga kasama niya dito, mga alagad. Doon sa verse 41, ano sabi niyan? Verse 41, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso ang espiritu sa katotohanan ay may ibig. So yung kinakausap o bagaman siyang gumawa nito, pero ang pinararatngan at inaasahang may ganitong sistema ng panalangin ay yung the spirit indeed is willing. Hindi ito mithiin ng mga taong hindi pa ipinapanganak na muli. Lagi ang gusto ng taong hindi ligtas, kanyang sarili. Gusto niya, hindi gusto ng Diyos. Tama ho ba? Tayo nga mga ligtas na may pagkakataong gayon din Kasi meron pa tayong laman. May luma pa tayong pagkatao. Sa totoo na, maraming panalangin, Lord, please, bigay mo naman sa akin ito kung hindi magbabackslide ako. Para bagang ang Panginoon ay tinutok sa nating ibigay yung ating gusto. Pero ang magandang panalangin ay prayer according to God's will. No? Actually, yan po ang epektibong panalangin. So, ulitin ko po yung manalangin according to God's will, yan po ay nasa mga ipinanganak na muli. The Spirit indeed is willing. Pero dumarating ang pagkakataon, pag malayo nga sa Panginoon, ay dumarating yung pagkakataon na ipinagpipilitan pa rin ang sarili, ay di lalo na yung hindi ligtas. Doon sa 1 John chapter 5, verse 14 and 15, mga minamahal, alam ba yung manalangin sa kalooban ng Diyos ay positibo? Kung gusto nyo talagang instant o merong talagang positibong mangyayari sa inyong prayer life, huwag kayong humingi ng di nyo gusto. Hingin natin yung gusto niya. Tingnan niyo po sabi ng 1 John chapter 5 verse 14 and 15. And this is the confidence that we have in Him. Confidence, panatag ang loob. Lagay ang loob, tiyak, that if we ask anything according to His will, if we ask anything according to His will, He heareth us. He heareth us. So kaya mga kapatid, magandang ipanalangin ay according to God's will. And then verse 15, and if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desire of Him. Alam mo, kapag talagang hinihingi mo yung kalooban ng Diyos, talagang ibibigay yan ng Panginoon. Totoo po yan. Kaya ngayon ating aaralin, ano ba yung kalooban ng Diyos nating hihingin? Are you with me? Ay, maliwanag naman ho sa Bible yan. Meron nga isa akong babasahin, nabasa noon, okay, siguro ay mga 20 years old pa lang. He who does not know the will of God
is not yet belong to God. Kapag hindi mo daw alam ang kalooban ng Diyos, hindi ka pa sa Diyos. Are you with me? Siya na naglalayo ng kanyang pandinig sa kautusan, maging ang kanyang panalangin ay karumal-dumal. Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos hayag na hayag sa kanyang mga salita. Tama? So ngayon, prayer according to God's will. Pag sinabing according, nakaayon. Huwag kang humingi ng salungat, ng kontra. Ayunan mo ang gusto ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ay humingi sa kalooban ng Diyos, kaya ang maganda, sabi doon sa James din, naalala ko lang, tingnan niyo po yan, James, chapter 4. Ganito ang sabi. Verse 13 and hanggang 15. Magsiparito ngayon kayong nangagsisipagsabi. Ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayon, bayan, at titira kami doong 1 taon, at mangangalakal at magtutubo. Di na ganyan ang tao, kala mo siya ang nagkukontrol. Di ka, may pag-abroad. Yan ang gusto ko, kaya ko yan. Ano? Mangangalakal ako dan. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung luluubin ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, laging sasangguniin natin kung gusto ng Diyos. Tama ba? Maraming panukala sa silong ng langit, ngunit ang panukala ng Diyos ang tatayo. So, always, when we pray, acknowledge His will. God's will. At napakaganda po. Alam sa totoo na po, hindi na tayo humaba ng talata. Diyan lang ho ako nagbulay sa talatang ito. Diyan tayo kukuha ng 5 puntos. Ako ito ang tuwa. Alam niyo ba ang kalungkutan natin? Yung ating will. Alam niyo kung bakit tayo malungkot? Alam niyo kung bakit tayo ay lata? Kasi ang hinahabol natin yung gusto natin. Hindi yung gusto ng Diyos. Wala hong kabiguan sa gusto ng Diyos. Sa ating gusto, ba't tayo ng kabiguan? Hindi ho tayo uubra sa Diyos. At imposibleng maging masaya tayo na tayo ang naging Panginoon. Tama ba? Dahil hindi naman pwedeng mangyaring tayo ang Panginoon. Are you there? Kaya sabi, magsiparito ngayon kayo nagsisipagsabi, ngayon o bukas, magsisiparoon kami sa gayong bayan, at titira kami doong 1 taon at mangangalakal, tutubok. Kayo nga hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Yung ang buhay mo, hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Kaya nga isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdaki na papawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung luluubin ng Panginoon. Ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Kaya magandang laging isaalang-alang ang kalooban ng Diyos. Amen. Lalo sa pananalangin. Sana hanapin talaga natin ang kalooban ng Diyos. Ano, manalangin tayo, Lord, ituro mo sa akin ang iyong kalooban. Una, mga kapatid, na nais po nating maintindihan, nevertheless, as I will. Ito yung Panginoong Sus ang nananalangin, di ba? Na binibigyan tayo ng halimbawa kung siya nga, Panginoon, ay nagpapailalim sa kalooban ng Diyos sa kanyang paiging tao, ay lalo naman po dapat tayo. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Number 1 po, pray. Ano ba yung prayer according to God's will? Not my will, but thy will be done. Ano po yun? Number 1, that is a prayer for God's purpose. That is a prayer for God's purpose. Alam po natin mga minamahal na ang pagkakatawang tao ng Panginoon ay may napakataas na layunin. Are you with me? Siyempre tao siya. Alam niya ang sasabanahin niya ang hirap. Instinct po, ang Panginoong Diyos nung siya magkatawang tao, siya po ay nalibiran din ng tinatawag na human instinct.
May phobia din siya, may takot din siya, may limitasyon din siya. At nabasa niya tiyak ang Isaiah 53 na kanyang gagampanan. At bilang tao, sabi nga doon sa Lucas, siya'y nanalangin na parang ang kanyang dugo ay pumapatak, tagmak na dugo, yung pawis, parang tagaktak ng dugo. Ganon siya ka-struggle. Dahil kita niya ang hirap na kanyang dadanasin sa pagbuhat sa kasalanan. Pero yun ang purpose mo, Panginoon. Are you with me? Ako'y narito not to do my will, but to do your purpose. Siyempre, iba naman ang purpose ng Panginoon sa iyo at sa akin at sa Panginoon. Hindi ko tayo paapako sa cross. But ang ating context, let's pray for God's purpose. Are you with me? Tingnan niyo po, ating tingnan po muna yung mga talataan. Revelation 13 verse 8. Maliwanag po ito sa Panginoong Jesus. And all that dwell upon the earth shall worship Him whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Mga batid, ito'y kapahayagan na si Kristo talaga'y nakapanukala na siya'y papatayin. Tama? Siya'y pinatay before the foundation of the world. Hindi pa nagaganap pero pinatay na. Para yung dating lang kanina kausap doon. Ang sabi ay, na siyang magliligtas sa atin. Sa biyaya ng Diyos na siyang magliligtasan. Ito mo hindi ligtas, pero ang dulong ginamit ay save. Parang ganito, pinatay na siya, pero hindi pa naman patay. Tama ba? Kasi sa pagdating sa kaligtasan, mayroong past, present, and future. Mayroong past, pero tayo hindi pa kumpletong kaligtasan. Pero tayo maliligtas. Bagaman tayo ligtas na. Okay, ano punta sa atin dito? Ang Panginoong Jesus po, mga minamahal, ay nananalangin, not my will, but thy will. Ibig sabihin, Lord, ang mangyari ay yung plano mo. Ang magandang panalangin, yung plano ng Diyos. At mga batid, hindi uubra ang plano mo sa Diyos. Huwag kang maging negative sa plano ng Diyos. Hindi ang maganda yung plano mo. Ang maganda yung plano ng Diyos. Ano sa totoo na nakakalungkot? Kaya tayo malungkot. Kasi nung tayo pumatak sa kasalanan, bumagsak sa kasalanan, naiwala yung, yung tinatawag na tunay na kagalakan nung wala pang gap sa Diyos. Nung ang Diyos lang at ang tao ay malaya ang pagiging magkaulayaw, walang iniisip ang tao kundi Diyos. Kaya saya-saya ng tao. Pero magkasala na, wala nang inisip ang tao kundi sarili. Kaya ang lungkot-lungkot. Kaya ang lungkot-lungkot. Alam niyo mga kapatid, kahit noon pa, ang kagalakan hindi ang gusto mo. Tama ba? Mamaya makita po natin yan. Tingnan niyo po ang Acts chapter 2 verse 22 and 23. Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. Yun nung nangyari kay Kristo ay hindi aksidente. Pero bilang tao si Kristo may instinct na laman siya, hindi naman siya Superman. Siya talaga yung 100% man and 100% God. Kaya nga doon sa balon ni Jacob, di ba siya napagod? At siya umupo, siya humingi ng tubig dahil siya nauhaw. Siya nakakatulog, napaidlip, doon habang nando sa dagat. Kaya sabi ng mga alagad, dahil bumagyo, Panginoon, wala bang anuman sa inyo, tayo lulubog. Kasi tulog ang Panginoon. Tao siya. Kaya ang Panginoon ay tao, kinikita-kita niya ang hirap na kanyang basasabanahin. Pero sabi niya, yung kalooban mo, yung plano mo ang mangyari. Are you with me? Kahit mahirap pa ang ating susuungin, pag plano ng Diyos, huwag kang matakot. Pero kahit pa ikay nasa gitna ng parang na puro ginto outside of the will of God, matakot ka.
Dahil ang tagumpay ay wala sa gusto mo. Wala sa plano mo. Nasa plano ng Diyos. Kaya dapat hinihingi natin, Lord, ano yung purpose mo sa amin? Makita natin anong purpose. Kinukuha ko lang na ang panalangin ng Panginoon ay yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Tingnan niyo po ang Hebrew chapter 10 verse 7 to 9. Tingnan niyo po. Ilan lang sa mga patunay that Christ praying according to God's will, that is prayer according to God's purpose. And then said I, Lo, I come. In the volume of the book, it is written of me. Then said I, Lo, I come to do thy will. Ako'y naparito para gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Are you with me? Kaya siya'y nananalangin. Kaya maganda mga kapatid tayo maging mapanalanginin para bigyan tayo ng lakas ng Diyos na gawin yung kalooban ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang mag-i-enable sa atin para maganap ang kagustuhan niya sa atin. Sapagkat tayo likas na matatakotin. Likas na negatibo. Likas na mayroong kontra agad sa Diyos. Let's pray for that. Amen? Tingnan niyo po, sabi po ng talata, verse 8, above when he said, sacrifice and offering, and burnt offerings and offering for sin, thou wouldest not, neither hadst pleasure therein, which are offered by the law. Then said he, Lo, I come to thy will, to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. So, established po by scriptures na ang Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao ay may talagang plano. At yun yung ating kaligtasan. Kailangan siyang mamatay. Kailangan siyang mahirapan. Hindi siya uurong doon. Human instinct lang na parang, siyempre, kita na niya doon sa Isaiah 53, alang hindi naman niya nabasa yon. Kita niya ang ginagawa doon sa tabernakulo kung paano pinapatay ang tupang walang kapintasan. Siya ang kakatawa noon. Pero sabi, not my will, but thy will be done. Ngayon, itong puntos. So, to pray for God's will is to pray for His purpose. Ngayon, ano ba ang purpose ng Diyos sa atin? Ito'y po yung malaking nating basahin. The purpose of God for us is not for our glory. Actually, not even for our benefits. Ano sa totoo na, hinilikha tayo hindi para makinabang sa ating sarili. Tayo nilikha para makita ng Diyos ang tunay na pakinabang. Are you with me? Our real benefits, glory is His glory. We will not be really happy apart from seeking His glory. We are designed for Him, not for us. Tayo ay dinisenyo ng Diyos para sa Kanya. Kaya mga kapatid, hindi ka magiging masaya kung nabubuhay ka para sa iyo. Kasi hindi yun ang disenyo. Kaya sa totoo ng mga kapatid, ang daming kalungkutan natin kasi ang gusto natin ay yung gusto natin. Hindi yung gusto ng Panginoon. Okay. Tingnan niyo po ang Isaiah 43 verse 7. Familiar pong talata ito. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, I made him. Tayo nilikha para sa kanyang kaluwalhatian. Tinignan ko po yung concordance pagdating sa glory. 4 lang tinignan ko. Pag sinabing glory, first glory, sa Romans 1:21, that is to appreciate him. Tayo nilikha ng Diyos para siya'y lasapin, para siya'y pasalamatan, para siya'y ma-enjoy. Our real enjoyment is God. That's why in our prayer, it must be according to His purpose. Ngayon, ang purpose sa atin ay para tayo maging masaya sa Kanya. Para tayo ay maging matuwa sa Kanya upang lasapin natin ang Diyos.
Kaya ikaw ay manalangin sa layuning, ako ay magpupuri lalo sa Diyos. Ako'y sasamba lalo sa Diyos. Ako'y lalong magiging malapit sa Diyos. Huwag kang manalangin na magpapalayo sa iyo sa Diyos. Hindi yan ang purpose ng Diyos. Tama ba? God's purpose for us, the reason why He created us is for God's glory. Pag sinabing God's glory, kung saan tayo nilikha, ay upang sa ating pasalamatan. Upang sa ating kagalakan. Kaya manalangin ka na ikaw ay lalong magagalak sa Diyos. Hindi yung nananalangin pa lang, kita mong inilalayo ka na sa Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Halata mong hindi kalooban ng Diyos ang hinihingi mo. Hinihingi mo palang nalungkot ka na. Tama ba? Are you with me? Siya ba, Panginoon? Ba't ako'y nasaya? Baka bagong kain ka lang. Ako yung iniwala yung love life, yan ay kasama sa all these things. Lagi, your delight must be God first. Minsan, ang ibibigay sa inyo, Panginoon, hindi mo naman tipo. Hindi mo pinangarap. Pero palibhasa, ikaw ay inuna mo ang Diyos, binigyan ka ng Diyos ng iyong katuwang na lalo siyang luluwalhatiin. Kaya kayo binigyan ng katuwang na naglalayo sa iyo, nakakalungkot. Hindi ka kasi nanalangin for God's purpose. Are you with me? Are you with me? Opo. And ang ibig sabihin po dito ng we are created for His glory is not only to appreciate Him, but to value Him. In fact, to value Him above all. Are you with me? Tayo nilikha ng Diyos para sa ipagpahalagahan ng higit sa lahat. So ang iyong ipanalangin, Lord, sana ikaw ang maging pinaka-importante sa aking buhay. Hindi ka mananalangin ng kaagaw ng Diyos sa iyong buhay. Are you with me? Do you value God? Sabi nga ng Panginoon, ang sino mang sumunod sa akin, gustong sumunod sa akin, at hindi tumatanggi sa kanyang sarili, ay hindi pwedeng maging alagad ko. Ibig sabihin, ang Diyos dapat mas mataas ang value, even kahit sa iyong sarili. Kahit paano inaakala mong pangarap na gusto mong marating, hindi ubra yan sa purpose ng Diyos sa iyong buhay. At ang purpose ng Diyos sa iyong buhay, ang Diyos ay yung pagpahalagahan na higit sa lahat. That's the purpose. We are created to value Him above all things. That is the essence, the substance of created us for His glory. We ought to appreciate Him. We ought to value Him above all things. Sabi ng Panginoon, sino mang sumunod sa akin at hindi handang pasanin ang kanyang cross, hindi pwedeng maging alagad ko. Kasi maraming Kristiyano, susunod lang sa Diyos pag ang kanyang panalangin dinidinig. Pag maraming pera, pag masaya. But mind you, ang pagsunod kay Kristo, maraming cross. Maraming problema. Nagkakamali ka kung ang buhay ng Kristiyano ay masaya lagi. Ang tunay na kagalakan must be God. Are you with me? Nagkakamali ka. Sa totoo ng mga kapatid, may kagalakan din sa buhay nito pag ang Diyos ang inuna mo. Ang Diyos naman ay hindi killjoy. Pero wag mong isipin na ang kagalakan ng buhay nasa paraan mo. Nasa plano mo. Kaya kung tinatawag ka magpastor, huwag kang tumakas. Hindi ka sasaya kung ang plano na talaga ng Diyos ay magpastor ka eh. Tama ba? Pero lahat tayo ay tinawag sa iba't ibang katawagan, pero ang pinakamataas na disenyo ay pastor na nagluluwalhati sa Diyos. Engineer na nagluluwalhati sa Diyos. Nurse na nagluluwalhati sa Diyos. Teacher na nagluluwalhati sa Diyos. Any vocations na tinawag sa atin ng Diyos, ang pinaka-highlight dyan is to glorify God.
Let's value God more than our works. Are you with me? Hindi magpasa ng cross. As sino mang hindi namumuhay sa kanyang biyanan, hindi na matagal na usapan yan. Madaling usapan yan. Sa kanyang kapatid, sa kanyang ina. Ano ibig sabihin ng Panginoon diyan? Hindi mo ibig sabihin awahin mo sila. Ang idea lang, handa kang meron kayong argumento, not just for the sake ng friendship or closeness within the family, pero you compromise the standard of God. Are you with me? Ay, wag lang kami magkagulo. Sige, mamista ka na. Tama ba? Ay, wag lang tayo mag-away. Sige, magligaw ka na ng unbeliever. O sige, wag lang tayo mag-away. Sige, kahit bata pa, sulong. That's not the way God created us. God created us for His glory. To appreciate Him, to value Him, and to serve Him. Kanya masabi ng 1 Corinthians 6:19 and 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Banal na Espiritu nasa inyo? Kayo nga'y binili sa halaga. Nawalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ibig sabihin, ang katawang ito ay sa layuning ang Diyos ay paglingkuran. Hindi mo matutupad ang purpose ng Diyos kung yung katawan mong yan, diablo ang nagamit. Are you with me? To glorify Him is let our bodies, the temple of God, be used for His glory. Sa sakyan natin, mayroon tinatawag na for official use only. Nababasa niyo ba yun? Pero ang laman na yan, magsasabong, mga for official use. Ano ba ang ating katawan? For God's use only. That's the purpose. Kaya kayo manalangin, Lord, kung ako'y mag-aasawa, sana gamitin mo pa rin ako. Kung ako'y mag-a-abroad, sana, Panginoon, gamitin mo pa rin ako. Hindi yung naging license na sa'yo para kayo maging addict sa Mobile Legend. Ay kung ikaw nga idaan dito, pahinang-hina ka na dyan, di lalo pag nasa abroad ka na. Oh, kaya siguro hindi pa dininggen. Uwa, ay naalaman ko sa iyo, ikaw pala yung number 10. To serve Him. Alam niyo mga kapatid, ang purpose ng Diyos sa atin na siya'y luwalhatian ay paglingkuran siya. Ibig sabihin, ipagamit natin itong katawang ito. Saan mo ginagamit ang mata mo? Saan mo ginagamit ang tainga mo, ang kamay mo, ang buong katawan mo? Kaya hindi nga ito dapat gamitin sa immorality. Sa totoo na. Tumakas nga ho tayo talaga diyan. Napakagaling ni Joseph. Tumatakbo talaga siya kay Mrs. Potiphar. Kaya papalat kayo, kayo makakatakbo. Okay. Then, sa Psalms 86 verse 12, kung ating papansin, tingnan niyo po. Psalms 86 verse 12, we are created for God's glory, and that is to appreciate Him, to value Him, to serve Him. That's 86 verse 12. Ano sabi diyan? Bagal ang aking Bible. Pupurihin kita, O Panginoon Diyos ng aking buong puso, at luluwalhatiin ka ang iyong pangalan. So, ibig sabihin, to praise Him. Purihin ang Panginoon. Dapat ang Panginoon ay kapuri-puri sa atin. Amen? Akalain mo ang Panginoon, papatayin na. Let your purpose be done. Tayo kaya. Alam sa totoo na po ang buhay Kristiyano, hindi katulad ng ating iniisip. Napakalayo sa ating iniisip. At napakalayo sa kalakaran ng mga churches ang buhay Kristiyano ngayon. Totoo na po. Kaya ang mga preaching kabababaw din. Hindi ang na-exalt talaga yung Panginoon. Ano ho? Ang na-exalt yung desire ng tao, not God's purpose. So that is prayer for God's purpose. So, to pray for God's will is to pray for His purpose.
Our real purpose in this life, ay ba maraming tao, iba ang dating ng comfort. Huwag kang ma-discourage. May plano ang Diyos sa iyo. Para bang ang idea pa rin ay pang sariling comfort. Huwag kang ma-discourage. Just, magpatuloy ka lang, mangarap ka, yayaman ka rin. Puro ang habol ay puro pang mundong pananaw. Para bang ang Diyos ay pahiyang, para ang Diyos ay paswerte, para ang Diyos tutulungan kang yumaman. Hindi masama. Pero ang ibig sabihin lang nito na ang plano ng Diyos, siya iyong paglingkuran. Siya iyong pasalamatan. Siya iyong pagpahalagahan ng pinakamataas. Huwag yung pangpangarap mundo. All these things yan. Are you with me? Kaya maraming tao, nakikita ko doon sa mga GC, pagka Diyos na dinidiin, wala. Wala. Hindi. Kasi ang hanap nila ay puro pahiyang. Puro ang hanap ay sarili. Ano mamaya, makikita natin yung panghuling puntos, maganda, o pang-apat yata tayo. So, maliwanag ho ba? Number 2. That is a prayer for God's purpose. Yung prayer according to God's will. Number 2, that is a prayer for self-passivity. For self-passivity. Not my will. Ibig sabihin mga kapatid, ang pananalangin, huwag mong iharo lagi yung gusto mo. Yung gusto ng Diyos, ang hingin mo. Are you with me? And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, "O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, as I will, but as thy will." Kaya ang turo niya sa Matthew, thy kingdom come, thy will be done, as it is in heaven, not our will be done. Alam mo kapag ang ating nag-unap ay ang ating sarili, bigo tayo. Sa totoo na ho. Ang tagumpay, yung purpose ng Diyos ang naganap. Dahil hindi ikaw ang Panginoon para magplano ng iyong buhay. At hindi ikaw yung pinaka-wise and almighty para ikaw ang magplano ng buhay. Hindi for your self-gratitude o caprice, benefits, but for the glory of God. Ano yan? Tingnan nyo ha, kung tutusin, Christ is the Holy One. Ilang bang beses yun? Naturo ko na sa inyo yun. Christ is the Holy One. But He insists not His will. Rather, He submit it to God, the Father, till death on the cross. Siya'y banal. Pero siya nagpailalim sa kalooban ng Diyos. Ano ang puntos natin? Tayo, likas sa makasalanan. The more na dapat tayo ang suko sa Diyos at huwag higiit ang ating sariling kagustuhan. Are you with me? Si Kristo ay banal, hindi ho siya mali. Pero hindi nagpilit. Lalo ka pa naman na makasalanan para magpilit. Tama ho ba? Ooh. Amen? Lord, bigyan mo ako ng bagong cellphone para sa iyong kaluwalhatian. Amen. Bibigyan ng Panginoon. Amen? Para naman ako makarami ng video. At saka yung mataas-taas, Panginoon, ng RAM. Ang sarap ka ng lahat ng hinihingi mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi para sa iyong sarili. Mag-asawa ka para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Paramihin mo ang iyong binhi na matatakot sa Diyos. Sa mga gwapo. Iba nga'y sagwang-sagway nagpaparami. Di lalo kayo, di ka? Lalo yung mga anak ng Diyos. Sabi nga, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kalahin mo maging sa pagkain, sa pag-inom, sa ikaluluwalhati ng Diyos. Are you with me?
So, ibig sabihin, mga kapatid, ang prayer for God's will ay dapat passive ang ating sarili. Hindi tayo, ano ba passive? Inactive yun. Hindi yun ang namumunyagi. Hindi yun ang gumagalaw. Hayaan mo ang gumagalaw, nag-ahari, nag-i-influence, o nagpapatakbon, maging ang iyong desire sa iyong buhay. Hindi ikaw, hindi yung sarili, kundi ang iyong kalooban. Tama ba? Brother Eric, bumili ng kambing. For what purpose? Para pag-birthday na pastor. Sa kalubeto yan ang pastor. Hindi ka? Oh. Ang ganda sana, no? Ano po ako iniwala? Kung bakit ang Diyos ang una? Kasi siya ang foundation at lakas para madala mo ang mga blessings to follow. God, seek Him first. Are you there? That is a prayer for self-passivity. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Then number 3, that is a prayer to prevail. That is a prayer to prevail. Ito ay panalangin na magtagumpay. Sabi nga sa inyo, humanly speaking, may human instinct ang Panginoon. But he pray, Lord, not my will, but thy will be done. Help me still to do your will. Are you with me? Ibig sabihin, mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na magawa lagi ang kanyang layunin. Huwag yung ating hangarin. Manalangin tayo magtagumpay na gawin ang kanyang kalooban. Kaya dapat ang laman ng ating panalangin ay ang Diyos ay lalo nating mapapasalamatan, lalo ang Diyos ay ating mapaglilingkuran, lalo ang Diyos ay ating mapapupurihan, lalo ang Diyos ay ating lalong kagagalakan. Yun dapat ang laman ng ating panalangin. Tama ba? Baka may sakripisyo, pero sa ganun. Di ka? Ay, di bago ka naman makakuha ng uunang babae, ang daming sakripisyo. Nung mag-imis din sa kwarto ng babae, may nakita kami lubid. Sino kaya naghahanda nun? Pantali sa kambing? Ang laki. Talaga yun ang tinatawag na, yung kumbaga, may foreknowledge. May panukala, may paunang kaalaman kung sakali. Hindi luubin, at least may lubid na din Ang ganda na tayo ay nananalangin para matagtagumpay. Anong magtagumpay? Na magawa natin ang kanyang plano. Tama ba? Sa pagbuo ng pamilya, panalangin natin na sana ang aking pamilyang itatayo ay pamilyang natatakot sa Panginoon. Amen? Lahat. Sabi nga, in all thy ways acknowledge Him. Maging sa iyong course na kukunin. Sana ipanalangin mo, sana itong aking course na kinuha at kukunin ay maluluwalhati ang Panginoon. Tama ba? Opo. Yung bang mapaglilingkuran ko talaga siya. Tatandaan natin na ang layunin ng Diyos sa atin ay tayo maglingkod sa Kanya. Magalak sa Kanya. Sumamba sa Kanya. Lalo siyang kilalanin. So dapat ito yung mayagi. Ito dapat yung content prayer according to God's will. Ito yung mangyari. May magtagumpay yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Are you there? Kung ang Panginoong Hesus na walang likas na pagiging makasalanan, nanalangin na mapagtagumpay niya ang likas o instinct sa laman, di lalo naman tayong may likas na kasalanan. Are you with me? Ang Panginoon walang kasalanan siya, hindi siya self-lover.
Siya ay hindi self-centered. Si Kristo ay God-centered. Pero palibasa ay nasa laman, dumating pa rin yung instinct, Lord, kung maaari, ang sarong ito ay iurong mo. Pero wag yung gusto ko, kundi yung gusto mo. Tama? Wala yung spirit of rebellion kay Jesus Christ. Instinct lang talaga sa pagiging tao. Dahil wala siyang kasalanan. Wala siyang rebellious attitude. Tayo pa naman. Tayo likas na makasalanan para hindi manalangin, Lord, mangyari ang iyong kalooban sa aking buhay. Tama ho ba? Kung ang Panginoong Sus sa pagkakatawang tao, may limitasyon, mas lalo tayo. Bukod sa limited, ay sinner. So that is a prayer to prevail. Lord, not my will, but thy will. Doon sa ibang talata, not my will, but thy will be done. Magtagumpay, mangyari ang gusto mo. Yun sana ating panalangin. Yun ang according to God's will na prayer. Tama ba? Yun no ang panalangin. At ang sabi ng Bible natin binasa, ano mang hinihingi natin ayon sa kanyang kalooban, may kaganapan. Lahat ng hinihingi mo na dadalhin ka sa lalong paglilingkod, ibibigay yan ng Panginoon. Kasi hindi siya nagbibigay sa kanyang anak na nahingi ng tinapay, ibibigay ahas. Tama ba? Laging alam ng Diyos ang ibibigay na tama sa kanyang anak na humihingi. Dahil ang Diyos ay hindi masamang ama. Pero ipinakita ng ama kung ano yung tamang hingin. Yung tayo anak ay lalong maging malapit sa isa't isa. Yung lalong magiging matimyas ang ating relationship. Yung lalo mo akong yayakapin, lalo mo akong mamahalin, lalo mo akong kagagalakan, lalo mo akong paglilingkuran at pasasalamatan. Yun, anak, ang tamang hingin mo. At ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Tama? Kaya kung kinanalangin, nagsisimula pa lang, alam mo namang hindi yan magdadala sa iyo lalo sa paglilingkod sa Diyos. Stop. Huwag mo nang tanungin, Lord, kalooban mo ba ito? Alam mo na yun. Tama ba? Pastor, ang cute niya, pogi niya, anak lang ni Satanas. Kalooban mo ba yun? Hindi nga. Tama ba? Marami naman dito. Kaso lang, may kanya-kanya na. Kaya sarap pala ng mga nagpapaalam na ganyan. Maganda palang request ko doon sa nagpapaalam, may SM ang ating pupuntahan. Hindi ko napayuhan si Jay. Susunod, hindi pa naman yun ang final eh. Hindi ka, Pastor, kung magpapakasalan, wag sa office, wag sa office. Gusto ko kasi ma-practice ng aking power chair kung saan maabot. Tanyo, ang saya natin. Dahil anak ng Diyos ang kakatuluyan. Tiga? Kasal niyo ba ang pastor malungkot? Pagka kayo malungkot, bakit kayo malungkot? Aba, nababatuhan kayo ng tasa hindi mala kutsara na lang. Believer nga sa believer, merong conflict. Kasi hindi pareho ang kinalakhan at ang disposition at ang prinsipyo. Di lalo na kung anak ng Diablo yan. Kaya magagandang babae, are you elicited? Ano, kaya nyo ba? Kahit wala, basta maglilingkod lang sa Panginoon. Pag-iisipan ko maigi, Panginoon, Pastor. Huwag naman ho. Minsan, pag hindi mo iniisip yan, iniisip mo, Panginoon, darating na lang yan sa iyong buhay. Mas maganda pa. Tama ba? Kasi gigil na. Nawala ka na sa simbahan, makuha mo lang yun. Hindi ka na nagbabasa ng Biblia, makuha mo lang yon. Ang masama nito, hindi rin naman nakuha. Ay sinasabi ni Batman, lugi ka ngayon. Tama ba? Ay ang sabi ng Bible, unahin siya. Bagay kung sino-sinong inuuna mo. Tatanda natin tayo nilikha para siya unahin. Para siya paglingkuran. Para siya pagpahalagahan na higit sa lahat. Isang araw, malay mo, makita mo si Brother Henry, si Brother Eric, pinakamagandang babae ang kanya napangasawa. Bakit? Katakot nga inuuna ang Panginoon. Kaya matakot kayo kay Eric, inuuna na yan ang Panginoon.
ito na ba yung ano? Ay, Panginoon, inuuna din naman kita sabi ng babae. Ay, pareho kayo nag-uunahan sa Panginoon. Eh, di yan! Di kayo ang compatible. Amen? Pareho kayong nag-uunahan sa Diyos. Di ka, Tina? Basta, unahan nyo lang ang Panginoon. May mga wala ka naman nga wala nga Pero ang Diyos na ang maglalagay niyan. Kasi alam niyang kailangan mo siya. Tama ba? Hindi yung ikaw muna ang unang nangailangan, pero hindi mo nakita ang kailangan ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating kalungkutan. Alam ng Diyos ang ating struggle. Kaya nga siya high priest, naging tao, para matansya at magkaroon siya ng sempatya sa atin. Siya naging tao para maranasan niya ang pagiging tao. Ang hindi lang naman nangyari sa Panginoon magkasala. Pero lahat ng hirap, lahat ng anggulo na mayroon sa buhay ng tao, alam ng Panginoon, naging tao rin siya. Are you with me? Number 4. Ano ko yun? Ang aga pa. Ito mga kapatid, maniwala kayo. Ang number 4, not my will, but as thy will. That is a prayer for prosperity. Mga kapatid, huwag niyo akalain na kapay kinanalangin sa kalooban ng Diyos na nahingi ka ng kabiguan. Mga kapatid, ang tunay na tagumpay ay ang kagustuhan ng Diyos. Kasi minsan tayo, negative Akala natin, yung kalooban ng Diyos, ang aking hihingin. Ano na lang mangyayari sa akin? Alam mo kasi ang pinaiiral mo, yung gusto ng laman mo. Hindi naman talaga yun ang disenyo. Ikaw ay dinisenyo doon sa kagustuhan ng spiritual life mo. Para enjoy ang Diyos. Tinan niyo hindi ho kabiguan at kawalan sa kalooban ng Diyos. Ito, bibigyan ko kayo ng tanong. Anong nangyari nung masunod kay Lucifer ay ang kanyang gusto? Tagumpay ba siya? So, huwag mo ipilit yung gusto mo. Are you with me? Dahil hindi yan ang nagbibigay ng prosperity, ng victory. Pandalawang tanong, anong nangyari nung masunod kay Adan at Eva ay ang kanilang gusto? Nagtagumpay ba sila? Nagtagumpay ba sila? Oh. Ibig sabihin, not on my will, but thy will done. That is a prayer for God, for prosperity. Ikaw ay nananalangin para sa pag-unlad, pagtatagumpay, especially yung spiritual prosperity. Pag-unlad spiritual. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nananalangin ka sa Diyos, hindi ka magiging, yung kalooban ng Diyos, hindi ka magiging bankrupt spiritual. Are you there? Hindi ka magiging tunay na backslider. Hindi ka magiging timawa at tigang at empty. Bakit? Hinihingi mo ay ang pagtatagumpay. Kapag humihingi ka ng kalooban ng Diyos, mga kapatid, mind you, nahingi ka ng kasaganaan. Kalahin mo yan? Bakit? Sabi nga sa inyo, ano nangyari nung masunod ni Lucifer ang kanyang gusto? Wala. Tama ba? Kapag nasunod ang gusto ng Diyos, giginhawa tayo. Magtatagumpay tayo. Tama ba? Oh, bakit? Bakit magtatagumpay ang Diyos? Bakit? Kailan naging talo ang Diyos? Kaya nga si Jehovah of Hosts, siya yung haring hindi natalo kailanman. Paano ka matatalo kung ang hinihingi mo'y kalooban ng hari? Are you with me? Maliwanag ba? Pantatlo. Tanong, anong nangyari sa mga dating masipag na naglilingkod sa Panginoon nung masunod ang kanilang gusto?
Wala na. Dating naawit sa choir. Ang iba nga, dating naglilingkod din sa Panginoon in a full-time service. Alam mo, pag ikaw ay anadaya ng kinang ng Sodoma at Gomora, mag-e-end up ka sa wasak na buhay. Katulad ni Lot. Kasi mga kapatid, hindi ang standard ay ang ating pananaw. Ang standard ay yung purpose ng Diyos. Are you with me? At saka ang tagumpay, hindi yung katulad ng world standard. Matagumpay ka, ang laki ng bahay mo. 10 ang kotse mo. 10 din ang kabit mo. Akala ng mundo kapag nakakamtan ang gusto ng lahat ng kanyang layo, yun ang tagumpay, hindi kahungkagan yun. Ang tunay na tagumpay, malapit ka sa Diyos. Naluluwalhati ang Diyos sa iyong buhay. Are you with me? Mga kapatid, ako ay hiniwala, hindi naman tayo kapareho ng plano ng Diyos sa Panginoong Hesus na siya mamamatay sa Kalbaryo. Hindi natin alam. Pa isang araw, ganyan din mangyayari sa atin. Pero ang puntos ko lang natin mga kapatid, ang kumbaga ang nangingibabaw, ang bumabalot na layunin ng Diyos sa ating buhay ay maluwalhati siya. Kaya yung ikaw ay maglingkod sa Diyos, humihingi sa Diyos, Lord, saan ako'y magpagamit sa tama si Dennis, binigyan ng pogi. Ang malas lang ni Jay. Di biro, nagkabaliktad pala ko eh. Iniisip ko, ang malas ni Dennis. Ano ibig sabihin niya? Kasi yan, nasabi niya, Pastor, gusto kong maglingkod palalo sa Panginoon. Ako'y sasali sa background. Si JM gayon din. Pero hindi yata nagawa. Alam niyo ba mga kapatid, kapag ang hinahangad niyo maglingkod sa Diyos at mapanatili yan, nananalangin ka mapanatili, nananalangin ka ng masaganang buhay. Una ay spiritual. Kaya humingi kayo na ang tao, pag yung hinihingi nyo, nabe-bless ang tao. Natutuwa ang tao. Dahil ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Yun po ang ating pag-igihan, mga minamahal. Hindi naman po ang Diyos against sa material na bagay. Kaya pag naman tayo ilagay sa mundong ito, kung hindi tayo bibigyan na yan. Pero hindi yan ang nagpupuno ng buhay. Diyos! Tama ba? To pray for God's will is for success. Spiritual prosperity. Kaya sabi ko nga sa inyo, nabigo si Lucifer. Nabigo si Adan, si Eva. Nabigo ang marami naglilingkod sa Panginoon. Dahil ang ginusto hindi ang mapalapit lalo sa Panginoon. Huwag mong asahan, nagiginhawa ang iyong buhay. Na hindi ka nabubuhay sa disenyo niya. Hindi. Tama ba? Minsan may striktong architect, may strikto. Talagang kung ano yung drawing, kanyang pinalalabas. Kasi mayroon drawing, pag nasa actual na iniiba. Totoo na, ilan ang nakita ko dyan. Ay magaling ko yung nag-design niya, okay lang, sige, parang ganun. Ay mayroon strikto, gibayin yan. Di lalo kung nagastusan ng malaki. Naubusan ng oras. Bakit? Hindi yan ang drawing. Tama ba? Alam mo, tayo ang magsasuffer. Hindi yan ang drawing ng Diyos. Hindi yan ang perspective ng Diyos. Hindi yan ang plano ng Diyos. Masasaktan ka lang, masasayang lang ang oras mo. Tama ba? Ating hangarin pa lang na ngayon, Lord, estudyante ka ba? Manalangin ka na, Lord, bigyan mo ako ng trabaho magluluwalhati sa iyo. Nang mapapangasawang kahit hindi pogi, basta gwapo. Ano yun? Pag sa God-disabled Baptist Church ka kukuha, wala na yun. Sinasabi natin yun. Tama ba? Wala ritong babaeng hindi maganda. Tama ba? Wala ritong lalaki hindi gwapo. Times Kuya Alfred. May asawa. Pero may asawa na yan.
Sayang daw eh. Pambera si Kuya Alfred, pambera ito, nabahalak pa. Yan na. Ayun kapatid, hindi prosperity, kundi kabiguan at kahirapan kapag tayo ay ayaw sa kagustuhan ng Diyos. At kung ikaw na may naandun na, magbalik ka sa simula. Sabi nga ng Epeso, ano yung alalahanin mo kung saan ka bumagsak. Magsisi ka at manumbalik sa Panginoon. Hindi naman, ano sabi ko sa inyo, hanggat tayo'y buhay pa, hindi patapos ang Diyos. Kaya kayo napalaya, balik agad. Huwag mong piliting sasaya ka sa hindi gusto ng Diyos. Dahil hindi naman ikaw ang Panginoon para magpapangyari ng tama at para magtagumpay. Sino ka? Hindi ka nga baka nga hindi mo alam kung makaka 50 anyo sa mundong ito. 70 anyo sa mundong ito. Napakaut doon ang buhay mo para tumigas sa Diyos. Masang ginagalaw ko ang aking asawa, galaw na totoo. Kaya magpapakatatag. Kaya titibay sa Panginoon. Hindi ko alam kung kailan ako ang tawag ng Panginoon. Tayo ay aasa sa Diyos. Tama ba? Kalahin mo pumunta ako ng SM. Problema ito ni Joric saan ni Nini? Kasalanan niya yan. Pumunta kami ng SM. Sarap ng aming kanain doon. Uli ko ang SM. Maliit pa lang ang SM. Nalagalugar ng power chair. May pagdating ko, din ako'y lagnat. Ako'y giniginaw. Ibig sabihin, hindi na ako ganong kalakas ang katawan. Ang hina ng resistensya. Mainit, pumasok sa SM, nagtagal. Lalabas, mainit uli. Pag dito, naulan. Yun, ang talak ko kagabi. Kaya hindi kami magkaabay uli ng amisis, doon ako tumulog uli. Sa kwarto. Ibig sabihin, parupok tayo. Hanggang kailan pa natin nahanapin na yung gusto ng Diyos? Tama ba? Kayo mga kabataan, hindi kayo laging malakas. Hindi kayo laging sariwa. Guna-gunahin ninyo. Sabi nga, consider thy Creator in thy youth. Not in thy layot. Ano? Kung kailang pumayangli, kung kailang layot na, pag-youth pa. Pero hindi naman late doon sa mga layot. Walang layot sa paglilingkod. Amen? So, mambira, gusto kong patagalin, wala na ka. Napaikli ang aking puntos. Number 5, yeah. So that is a prayer for God's purpose. That is a prayer for self-passivity. That is a prayer to prevail. That is a prayer for prosperity. Ito po yung tinatawag na prayer according to God's will. Ito pa ang pinakamatindi natin mga kapatid. That is a prayer for pinnacle. Ano ba yung pinnacle? Ito na yung tugatog. Ito na yung pinaka-dulo, pinaka-mataas. Kaya mga kapatid, hindi ho biro ang manalangin sa kalooban ng Diyos. Ito yung pinaka-peak na request. Lord, not my will, but your will be done. Are you with me? Naniwala ba kayo dyan? Hindi ho kulelat ng kalooban ng Diyos. Yan ho ang pinakamataas. Bakit? May tataas pa ba sa Diyos? May tataas pa ba sa gusto ng Diyos? Ay ba, hindi yun ang gustuhin mo. Tama ba? Opo. Pinnacle. Yan na po ang pinakamatayog. Wow. Akala natin kapag tayo humingi ng kalooban ng Diyos, kulelat tayo. Akala natin pagka hinahanap natin una ang Diyos, walang mangyayari. Ako'y magkasawa pa dyan, ako'y magsiseryoso dyan. Kahit na may hindi magseryoso, yung mukha mong yan. Akala may totoong. Sabi nga ni Pastor, hindi ko malilimutan yung preaching ni Pastor Malil Maliwat. May mga pastor daw na nagpipreach, kung hindi ako naging pastor, sana ako'y ganito na. Sana ako'y ganito na.
Sabi ni Pastor Maliwat, kung di ka ng pastor, baka nasa kangkungan ka na ngayon. Minsan ang yabang, kala mo kami mas mataas pa sa kalooban ng Diyos. Para bagang may tatayog pa at may tutugatog pa sa gusto ng Diyos. Hey, mind you, if you're praying for God's will, you're praying for the pinnacle of your life. Humihingi ka ng pinakamataas sa iyong buhay. Dahil walang tataas sa Diyos, sa kanyang gusto. Amen? Amen. Kaya sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Ang hingin mo yung hindi magpapayabang sa iyo. Dudurugon ka niya. Let God's will be done. Itataas niya tayo. Are you with me? Opo. Hindi ho kulelat, kundi pinnacle ang kalooban ng Diyos. Dahil wala nang tataas sa Diyos. Are you with me? James chapter 4 verse 10. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Ang Diyos ang magtataas sa atin. Kung ang hinahanap natin ay hindi yung gusto natin, kundi yung gusto ng Diyos. Dahil wala nang tataas, wala nang tatayog at tutugatog sa purpose ng Diyos. Are you with me? Ano yung pagpipray mo ngayon? Sa Panginoon, bahala na. Saka na lang ako mag-aayos. Saka na lang ako mag-iigim. Bahala kay makamtan ko muna kahit medyo bawal. Oh, talaga ang tigas ng ulo. Ano? Wala. Magaling kung medyo sub-sub lang ang mangyari sa iyo. Paano kung wasak ka? Di kami maraming ganon? Yes, Lord, naintindihan ko. Kaso lang, Panginoon, yun eh. Parang hindi ko matake. Marami akong gustuhin, Lord. Marami akong pangarap. Ba't pinipigilan ka ba? Hindi ka pinapigilan. Ang sabi lang ng Diyos, una mo at pinakamataas mong pangarapin ay mapaglingkuran siya. Tama ba? Bawal ba sa Diyos ang humingi ng tinapay ang anak? Hindi. Pero sana mas masaya ka higit sa lahat sa Ama na nagbibigay ng tinapay. Hindi doon sa tinapay lang na hinihingi mo. Right there. Humble yourselves. Oh. Kaya maraming kinain na ng pagbabackslide eh. Kasi ang daming reservation. Naakala mo na may uubra sa Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Oy, sagya, saka na mag-iigi. Ano, kakayanin ko muna sa aking lakas bago ako tumiwala sa Panginoon. Ko. Alam niyo, para kalaang yung ipil-ipil, ano ba yung ipil-ipil, yung payatan, pag tinagpas mo yan, ilagay mo sa lupa, yan ay nasuhay. Uli. Siguro isang linggo kalahati, yayabong din yan, Kuya Alfred. Pero mamaya patay. Patay na. Kasi pagputol ka talaga sa puno, may natira lang kasing counting sap. Yun ang nagpasuloy, pero walang provision, walang continuous supply. Ayaw mo, para kang nagtagumpay ka, kahit hindi ka nag-a-attend, hindi ka nagbabasa ng Biblia, pero hindi tagumpay. Makikita mo ang dulo niyan. Vanity of vanity. Tama ba? Lahat ng pagpapabaya mo sa Diyos, iiyak mo isang araw yan. Hindi tayo uubra sa karunungan ng Diyos. Ang pinakamataas ay ang kalooban ng Diyos. Tama ba? Ikaw ba ay handa na mag-abroad?
Alam mo, wala kang problema kayo mag-abroad kung sa Pilipinas, naluluwalhati po pa lang. Mamuna na lang ang Diyos. At ang layunin mo diyan sa abroad, luwalhatian din ng Diyos. Hindi yung, yes, wala na pastor, wala na membro, nagdodota na, nag-OML na, ginagawa ng lahat. Wala naman nakatingin eh. Ay, ito pa sa ibang ano yan, oh, kaaot doon ng buhok. Sabi, lalo daw yung mga nagsisiman, marami ako nababalitaan. Kasi mapapera ang tao dyan. Ang tindi ng labanan ngayon, mga kapatid. Kaya sana tayo mag-pray for God's will. Are you with me? Sana panalangin natin. Oh, ako natutuwa kay Brother Jay. Oh, nanalangin siya. Ba't hindi agad siya binigyan ng una? Yung pala ano para lalong masarap ang kanyang buhay. Kita mo, naalaki ng katawan. Kasi parang relax. Yung daw pinakamasamang school. Pero, ewan, limutan ko naman kwento parang napaganda lahat. Tama ba? Malapit pa. Pang Miyerkules na andito. Bakit? Unahin talaga natin ang Panginoon. Tama ba? Si Brother Jake, kung magpalit ng cellphone, talaga ang yaman. Talaga na, naku, nabasa ang aking cellphone, di na pwede. Ano? Alam mo, yung pinagpapala ng Panginoon. Amen? Sa akin, patutuyo ko yun. Ano, ipakakalikot ko kay Jerome. Baka pwede pa. Mga batid, yun po ang ating pinag-usapan. Hindi ho kulelat ang manalangin sa kalooban ng Diyos. Tayo manalangin.